Suminghap ng malalim si Tala habang pinagmamasdan ang dambuhalang gate na bakal sa kanyang harapan. Kulay itim ito, matayog, at tila ba nangangako ng ibang mundo sa loob. Sa gilid, isang maliit na karatula ang nagsasabing, Del Castillo Residence. Napalunok siya. Ito na yun. Ang Maynila. Ang bago niyang buhay. Galing si Tala sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon. Iniwan niya ang kanyang nanay na may sakit at mga nakababatang kapatid para makipagsapalaran sa syudad. Kailangan niya ng trabahong may mas malaking sahod para matustusan ang gamot ni nanay at ang pag-aaral ng mga kapatid. Isang malayong kamag-anak ang nakahanap sa kanya ng trabaho bilang kasambahay sa mansyon ng mga Del Castillo. Mayaman daw, sabi ng tiyahin niya. Sobrang yaman. Pinindot niya ang doorbell sa gilid ng gate. May maliit na speaker doon at camera. Maya-maya, isang boses ng babae ang tumunog, medyo mataray. Sino yan? Ako po si Tala, ma'am. Bagong katulong po, sagot niya, medyo nanginginig ang boses. Nasanay siya sa sariwang hangin ng probinsya, hindi sa alingasaw at ingay ng Maynila. Pakiramdam niya, lalamunin siya ng syudad na ito. Bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng malaking gate. Isang babaeng medyo may edad na, naka-unipormeng kulay abo, ang sumalubong sa kanya. Mataray ang mukha nito, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri kung may dala siyang sakit. Ikaw pala si Tala, sabi nito, hindi man lang ngumingiti. Ako si Manang Celia, ang head housemaid dito. Halika, pumasok ka. Tumango lang si Tala at sumunod. Bitbit ang luma niyang bag na naglalaman ng kaunti niyang damit at mga pangarap. Pagpasok nila sa gate, bumungad sa kanya ang isang malawak na hardin na may fountain pa sa gitna. Ang bahay mismo ay parang palasyo sa laki puti, moderno, at napapalibutan ng salamin. Napanganga siya sa laki at ganda. Hindi siya makapaniwala na dito siya titira at magtatrabaho. Huwag kang nganga-nganga dyan, sita ni Manang Celia. Madaming trabaho dito. Hindi ka pinapasweldo para tumunganga. Pasensya na po, Manang, nahihiyang sabi ni Tala, yumuko siya ng bahagya. Iginiya siya ni Manang Celia papasok sa mansyon. Mas lalo siyang namangha sa loob. Makikinis at kumikinang ang sahig na marmol. Matataas ang kisame na may nakasabit na chandelier na parang libo-libong bituin. Ang mga meubles ay mukhang antigo at mamahalin. May mga painting sa dingding na hindi niya maintindihan pero mukhang importante. Ito ang main hall, sabi ni Manang Celia. Doon ang kusina, dining area. Sa taas ang mga kwarto. Ang kwarto mo ay nasa likod, kasama ng iba pang katulong. Tiningnan siya ulit ni Manang Celia. Mukhang di ka sanay sa ganito, ano? Taga-probinsya ka kamo. Opo, Manang, mahinang sagot ni Tala. Ramdam niya ang pagmamaliit sa tono ng matanda. Basta sumunod ka lang sa mga utos. At higit sa lahat, huwag na huwag mong guguluhin si Sir Euro. Maislan yun. Ayaw niya ng maingay, magulo, at pakialamera. Maliwanag. Oo po, Manang Celia. Maliwanag po. Sino kaya si Sir Euro? Siya siguro ang may-ari ng mansyon. Kinabahan lalo si Tala. Kung ang head housemaid ay ganito katapang, paano pa kaya ang amo nila? Dinala siya ni Manang Celia sa servants' quarters sa likod ng bahay. Maliit lang ang kwarto na paghahatian nilang tatlo ng iba pang kasambahay, sina Nene at Bebang. Nagpakilala sila kay Tala, pero ramdam niya ang distansya. Pinagmasdan nila ang simpleng suot ni Tala, kupesing pantalon, lumang t-shirt, at tsinelas. Taga saan ka sa probinsya? Tanong ni Nene, na medyo mas bata kay Manang Celia. Sa Quezon po, sagot ni Tala. Ah, malayo pala, sabi ni Bebang, na kasing edad lang halos ni Tala pero mukhang mas sanay na sa buhay Maynila. First time mo mag-Maynila, tumango si Tala, ngumiti siya ng bahagya. Sinusubukang maging palakaibigan, pero parang pilit ang mga ngiti na isinukli nila. Basta, Tala, sabi ni Manang Celia bago umalis. Magtrabaho ka ng maayos. Maraming umaasa sa'yo, di ba?
At tandaan mo ang bilin ko tungkol kay Sir Euro. Pagkaalis ni Manang Celia, naiwan si Tala kasama ni Nene at Bebang. Medyo gaman ang pakiramdam niya, pero hindi pa rin siya mapakali. Inayos niya ang kanyang mga gamit sa maliit na espasyo na inilaan para sa kanya. Isang manipis na kutsan sa sahig, isang maliit na aparador na kahoy. Malayo sa kinasanayan niyang maliit na kubo sa probinsya, pero ang pakiramdam ng pagiging dayo ay mas mabigat. Alam mo, Tala, simula ni Bebang habang nagpupunas ng mesa sa kanilang kwarto. Si Sir Euro, yun ang amo nating binata, CEO ng isang malaking kumpanya. Gwapo sana, kaya lang, ubod ng songgit. Parang laging may dalaw. Natawa ng mahina si Nene. Oo nga, at ayaw na ayaw niya sa mga palpak. Isang mali mo lang, sis auntie kaagad. Napalunok ulit si Tala. Mas lalo siyang kinabahan. Ganoon po ba? Oo, kaya ingat ka, payo ni Nene. At huwag kang masyadong magpapakita sa kanya kung hindi kailangan. Mas gusto niya yung parang hangin lang tayo dito sa bahay. Tumango lang si Tala. Dasal niya. Sana hindi niya makasalubong agad ang Sir Euro na iyon. Sana, makapagtrabaho siya ng tahimik at maayos. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan ng mga katulong, adobong manok na medyo matigas at kanin, tinawag si Tala ni Manang Celia. Tala, ihatid mo itong kape sa study room ni Sir Euro. Utos nito, iniabot ang isang tray na may lamang tasa ng kape at maliit na platito ng biskwit. Dahan-dahan lang. At huwag kang maingay. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang hawak ang tray. Ito na ang unang pagkakataon na makikita niya ang kinatatakutang amo. Dahan-dahan siyang umakyat sa malawak na hagdanan na gawa sa kahoy, bawat yapak niya ay maingat. Narating niya ang ikalawang palapag. Tahimik doon, maliban sa mahinang ugong ng aircon. Hinanap niya ang pinto na may nakasulat na, study. Kumatok siya ng 3 beses, mahina lang. Come in. Isang malamig at baritonong boses ang sumagot mula sa loob. Pinilit ni Tala na pakalmayan ang sarili bago pinaihit ang doorknob. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang isang malaking silid na puno ng mga libro mula sahig hanggang kisame. Sa gitna, nakaupo sa isang malaking swivel chair sa likod ng isang malapad na mesa na gawa sa dark wood, ang isang lalaki. Nakatalikod ito sa kanya, nakaharap sa malaking bintanang salamin na tanaw ang mga ilaw ng syudad sa gabi. Kahit nakatalikod, bakas ang tindig nito ng kapangyarihan at lungkot. Nakaputing long-sleeved shirt ito na naka-roll up hanggang siko. Magulo ng bahagya ang maitim nitong buhok. Dahan-dahan siyang pumasok. Sir, kape niyo po, mahinang sabi ni Tala. Umikot ang swivel chair paarap sa kanya. At natigilan si Tala. Si Sir Euro, maputi ito, matangos ang ilong, at may perpektong hubog ng panga. Pero ang mga mata nito ang nakapukaw sa kanya madilim, malalim, at walang kabuhay-buhay. Parang nagyayelo. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, katulad ng ginawa ni Manang Celia kanina, pero mas matindi ang epekto. Pakiramdam ni Tala, hindi lang ang damit niya ang hinuhusgahan, kundi ang buong pagkatao niya. Just put it on the table, malamig na sabi ni Euro, hindi man lang ngumiti. Ang boses nito ay kasing lamig ng mga mata. Nanginginig pa rin, inilapag ni Tala ang tray sa gilid ng mesa, maingat na hindi makalikha ng anumang ingay. Ang mga mata ni Euro ay hindi naalis sa kanya. Pakiramdam niya, para siyang insektong sinusuri sa ilalim ng mikroskopyo. Bago ka, tanong ni Euro, bahagyang nakakunot ang noo. Oo po, sir. Ako po si Tala, sagot niya, nakayuko. Hindi niya kayang salubungin ang titig nito. Tala, ulit ni Euro sa pangalan niya, parang tinitimbang ito sa dila. Just do your job and stay out of my way. Opo, sir. Tumalikod na ulit si Euro, humarap sa bintana, senyales na tapos na ang usapan. Dahan-daang lumabas si Tala ng study room, isinara ang pinto ng walang kaluskos. Pagkasara niya ng pinto, napasandal siya doon at napahawak sa dibdib. Ang bilis ng tibok ng puso niya.
Hindi lang pala masungit si Sir Euro. Nakakatakot ito. At ang mga mata niyang iyon, parang may nakatagong galit o pait. Bumaba si Tala pabalik sa kusina. Sinalubong siya ni Nene at Bebang. Oh, anong nangyari? Nakita mo si Sir? Tanong ni Bebang. Tumango lang si Tala, medyo tulala pa rin. Sabi sa'yo sabi ni Nene. Parang yelo, no? Hindi umimik si Tala. Oo, parang yelo nga. Pero sa likod ng lamig na iyon, may naramdaman siyang kakaiba. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Isang klase ng bigat na tila bapasan nito. Napabuntong hininga si Tala, mukhang hindi magiging madali ang buhay niya sa mansyong ito. Kailangan niyang maging matatag, para kay nanay, para sa mga kapatid niya, at para sa sarili niya. Kahit gaano pa kalamag ang pakikitungo sa kanya, kahit gaano pa kahirap ang trabaho, kakayanin niya. Kailangan niyang kayanin. Lumipas ang mga unang linggo ni Tala sa mansyon ng mga Del Castillo na puno ng pag-a-adjust. Ang buhay sa Maynila ay malayong malayo sa nakasanayan niya sa probinsya. Ang bawat araw ay nagsisimula bago pa sumikat ang araw at natatapos kapag tulog na ang lahat. Ang trabaho ay walang katapusan, maglinis ng malawak na sahig, magpunas ng mga mamahaling meubles na takot siyang magasgasan, maglaban ng mga damit na mas mahal pa yata sa isang buong taon niyang kita, at tumulong sa kusina sa paghahanda ng mga pagkain na ngayon niya lang narinig ang pangalan. Si Manang Celia ay laging nakabantay, handang pamuna sa bawat maliit niyang pagkakamali. Tala, yung sulok doon, may alikabok pa, o kaya'y, Tala, bakit hindi pantay ang pagkakatupi mo ng mga yan? Madalas, pakiramdam ni Tala ay hindi siya makahinga sa sobrang higpit ng mga patakaran. Sina Nene at Bebang naman, kahit papaano ay nakakausap niya, pero ramdam pa rin niya ang pagitan. Madalas silang magbulungan kapag nakatalikod siya, o kaya'y magtatawanan sa mga bagay na hindi niya maintindihan. Alam niyang pinag-uusapan nila ang kanyang pagiging promdi, ang pananamit niya, ang punto niya sa pagsasalita, ang pagkamangha niya sa mga simpleng bagay tulad ng automatic na pagbukas ng ilaw sa banyo. Nasasaktan siya, pero pinipili niyang huwag na lang pansinin. Kailangan niya ang trabaho. Ang pinakaiiwasan niya sa lahat ay ang makasalubong si Sir Euro. Sa tuwing magkakasali sila sa pasilyo o sa hagdanan, yuyuko lang si Tala at bibilisan ang lakad. Si Euro naman ay parang hindi siya nakikita, o kung tumingin man, parang hangin lang siyang dinadaanan. Malamig pa rin ang mga titig nito, laging seryoso ang mukha. Bihira itong magsalita, at kung magsalita man, utos o maikling sagot lang. Isang umaga, habang nagpupunas si Tala ng isang malaking salamin sa hallway malapit sa dining room, narinig niya ang boses ni Sir Euro na may kausap sa telepono. Galit ito. What do you mean the shipment is delayed again? This is unacceptable. I need those materials by Friday. No excuses. Sigaw nito, boses na puno ng awtoridad at inis. Napatigil si Tala sa pagpupunas, bahagyang natatakot. Maya-maya, padabog na ibinaba ni Euro ang telepono. Napamura ito ng mahina. Paglingon nito, nagtama ang kanilang mga mata. Nanigas si Tala sa kinatatayuan, hawak pa rin ang basahan. Kumunat ang noo ni Euro. What are you doing just standing there? Iritableng tanong nito. Nagpupunas lang po, sir, nauutal na sagot ni Tala. Agad na yumuko at nagpatuloy sa ginagawa, kahit nanginginig ang kamay. Hindi na nagsalita si Euro, pero ramdam ni Tala ang mga mata nitong nakatitig sa kanya bago ito tuluyang lumakad palayo, padabog pa rin ang mga hakbang. Napabugan ng hangin si Tala nang makaalis na ito. Grabe ang kaba niya. Parang laging may bagyo sa paligid ng lalaking yun. May mga pagkakataon namang nakikita ni Tala si Sir Euro na tahimik lang, nakatanaw sa malayo mula sa bintana ng study room nito, o kaya'y nakaupo sa sala habang nagbabasa ng business papers. Ang mukha ay seryoso pero parang may malalim na iniisip. Sa mga sandaling iyon, hindi ito mukhang nakakatakot, kundi malungkot. Nagtataka si Tala kung ano kaya ang nasa likod ng malamig na maskara nito. Mayaman ito,
makapangyarihan, gwapo, ano pa bang kulang sa buhay nito para maging ganito kalamag at kalungkot. Isang hapon, habang naghahanda ng merienda si Manang Celia sa kusina, tinawag siya nito. Tala, dalhin mo itong juice at cookies kay Sir Euro. Nasa may pool area daw siya. Tumango si Tala at kinuha ang tray. Ito na naman. Pero kailangan niyang gawin. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pool area sa likod ng bahay. Isang malaki at asul na swimming pool ang bumungad sa kanya, napapaligiran ng mga lounge chairs at halaman. Nakaupo si Euro sa isa sa mga lounge chairs, nakasuot ng puting sando at board shorts, may hawak na laptop sa kondongan. Nakakunot ang noo nito habang nakatitig sa screen. Napalunok si Tala. Mas lalong lumutang ang kagwapuhan nito kapag mas casual ang suot. Ang mga braso nito ay matipuno, ang balat ay maputi. Pero ang ekspresyon sa mukha ay ganoon pa rin seryoso at mailap. Lumapit si Tala ng dahan-dahan. Sir, merienda niyo po. Tumingala si Euro, at sa isang saglit, parang may ibang dumaan sa mga mata nito. Pagkabigla, o baka guni-guni lang ni Tala. Agad din itong bumalik sa dati malamig at walang ekspresyon. Okay, just leave it there, sabi nito, itinuro ang maliit na mesa sa tabi ng lounge chair. Inilapag ni Tala ang tray. Aalis na sana siya nang biglang magring ang cellphone ni Euro. Sinagot niya ito agad. Yes, what? The Japanese investors are already at the lobby. But the meeting isn't until 3 p.m. Damn it, okay. Okay. Tell them I'll be there in 30 minutes. Stall them. Mabilis na tumayo si Euro, mukhang natataranta. Halos mabitawan niya ang laptop. Nasalo ito ni Tala bago pa bumagsak sa sahig. Sir. Ingat po, sabi ni Tala. Natigilan si Euro at napatingin kay Tala, tapos sa laptop na hawak nito. Thanks, mabilis niyang sabi. Kinuha ang laptop. Manang Celia. Prepare my suit. Now, sigaw nito papasok ng bahay, hindi na muling lumingon kay Tala. Naiwan si Tala doon, nakatayo, medyo nagulat sa bilis ng pangyayari. Napabuntong hininga na lang siya. Mukhang laging may emergency sa buhay ng amo niya. Sa kusina, abala ang lahat. Si Manang Celia ay nagmamadaling inihanda ang isusuot ni Euro. Sina Nene at Bebang ay nag-aayos ng mga gamit nito. Nako, biglaan na naman, sabi ni Nene. Laging ganyan yan si Sir. Parang laging hinahabol. Kaya nga dapat laging handa tayo, sabi naman ni Manang Celia, halatang stress din. Tala, pakialis na nga yang mga pinagkainan sa mesa. Bilisin mo. Sumunod agad si Tala. Habang nagliligpit, hindi niya maiwasang isipin si Sir Euro. Mukhang napaka-stressful ng buhay nito. Walang oras para mag-relax, laging may hinahabol na deadline o importanteng meeting. Naawa siya, kahit papaano. Siguro kaya ito masungit ay dahil sa bigat ng responsibilidad nito. Isang gabi, tumawag ang nanay ni Tala. Gamit ang lumang cellphone na bigay ng tiyahin niya, lumabas si Tala sa hardin para makakuha ng mas magandang signal. Nay, kamusta na po kayo? Tanong ni Tala. Pinipigilan ang pangingilid ng luha. Miss na niya ang kanyang pamilya. Ayos lang naman kami dito, anak, sagot ng nanay niya, pero alam ni Tala sa tono ng boses nito na hindi ito totoo. Medyo inuubo pa rin ako. Pero huwag mo na akong alalahanin. Ikaw, kamusta ka dyan? Okay naman po ako dito, Nay. Maayos po ang trabaho ko, pagsisinungaling ni Tala. Ayaw niyang mag-alala pa ang ina. Nakapadala na po pala ako ng pera dyan kahapon. Pambili niyo po ng gamot at bigas. Nako, salamat, anak. Malaking tulong yan, naiiyak na sabi ng nanay niya. Mag-iingat ka palagi dyan ha. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay. Kayo po ang inspirasyon ko dito. Pagkatapos ng tawag, hindi napigilan ni Tala ang mapahagulgol ng tahimik. Ang hirap pala ng malayo sa pamilya. Ang bigat ng responsibilidad. Pero kailangan niyang magpakatatag. Para sa kanila, pinunasan niya ang kanyang mga luha at huminga ng malalim.
Papasok na sana siya ulit sa loob nang mapansin niya ang isang anino sa may balkonahe sa ikalawang palapag. Si Sir Euro. Nakatayo ito roon, nakatingin sa kawalan, may hawak na baso ng alak. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon, o kung nakita ba siya nitong umiiyak. Nagmamadali siyang pumasok sa loob, bumalik sa kanilang kwarto. Nahiga siya sa kanyang kutsan, pero hindi siya makatulog. Iniisip niya ang kanyang pamilya. Iniisip niya ang malamig niyang amo na nakatayo sa balkonahe, mag-isa sa dilim. Pareho silang may pasan-pasan, kahit magkaiba ang mundo nila. Kinabukasan, maaga pa lang ay tinawag na ulit siya ni Manang Celia. May importanteng bisita daw na darating si Sir Euro para sa breakfast meeting. Kailangang maging perpekto ang lahat. Naghanda sila ng masasarap na pagkain, mga croissant, bacon, itlog, sariwang prutas, at bagong timplang kape. Inayos ni Tala ang mesa sa formal dining room, siniguradong may kantab ang mga kubyertos at walang gusot ang table napkin. Dumating ang bisita, isang matangkad na foreigner, mukhang Amerikano, na naka-business suit. Sinalubong ito ni Euro sa may pintuan. Formal silang nagbatian. Mr. Smith, welcome to my home, sabi ni Euro. Thank you for having me, Mr. Del Castillo, sagot ng bisita. Pinaupo ni Euro ang bisita sa dining table. Si Tala ang naatasang magsilbi ng kape. Nanginginig na naman ang kamay niya habang hawak ang coffee pot. Coffee, Mr. Smith, alok ni Euro. Yes, please. Black, no sugar, sagot ng Amerikano. Lumapit si Tala para salinan ng kape si Mr. Smith. Sa sobrang kaba, bahagya siyang natapilok sa makapal na carpet. Kumalabog ang tasa at platito, at tumapon ang kaunting kape sa puting mantel. Nanlaki ang mga mata ni Tala sa takot. Napatingin sa kanya si Euro, at nakita niya ang pagkainis at pagkadismaya sa mga mata nito. Si Mr. Smith naman ay mukhang nagulat lang. Ay, so sorry, sir. Sorry po, paulit-ulit na sabi ni Tala, namumula sa hiya at kaba. Gusto na niyang magpalamon sa lupa. Ito na yata ang katapusan niya sa trabahong ito. It's all right, young lady. Accidents happen, sabi ni Mr. Smith, mabait naman pala ito. Pero si Euro, masama ang tingin sa kanya. Just clean it up, quickly, mariin nitong sabi, bawat salita ay tila may diin. Nanginginig na kumuha si Tala ng basahan at pinunasan ang natapong kape. Ramdam niya ang titig ni Euro sa bawat galaw niya. Pagkatapos niyang linisin, mabilis siyang tumalikod at bumalik sa kusina, halos maiyak sa kahihiyan. Anong nangyari? Salubong ni Manang Celia, nakataas ang kilay. Natapunan ko po yung mantle, Manang, hiyang-hiya na sabi ni Tala. Napabuntong hininga si Manang Celia. Sinasabi ko na nga ba? Hay nako, Tala, ingat kasi. Mahalaga yung bisitang yon ni Sir. Tumango lang si Tala, hindi na makapagsalita. Buong araw, mabigat ang pakiramdam niya. Hinihintay niya ang sermon o ang pagsisante sa kanya. Pero wala namang sinabi si Manang Celia o si Sir Euro pagkatapos umalis ng bisita. Gabi na nang maglinis si Tala sa sala. Nakita niya si Sir Euro na nakaupo sa isang sofa, nakapikit, minamasahe ang sentido. Mukhang pagod na pagod ito. Nagdadalawang isip si Tala kung lalapit ba siya para humingi ulit ng pasensya. Naglakas loob siya. Dahan-dahan siyang lumapit. Sir Euro. Nagmulat ng mata si Euro. Tiningnan siya nito, pero parang hindi nagalit. Pagod lang. Sir, sorry po ulit kanina. Sa nangyari po sa dining room, mahinang sabi ni Tala, nakayuko. Hindi agad sumagot si Euro. Tinitigan lang siya nito ng ilang sandali. Akala ni Tala ay sisigawan na siya nito, pero nagulat siya sa sinabi nito. It's fine. Just be more careful next time, sabi nito sa mahinang boses, tapos ay pumikit ulit. Nakahinga ng maluwag si Tala. Hindi siya sinisante. Hindi siya sinigawan. Isang simpleng paalala lang. Opo, sir. Mag-iingat na po ako. Salamat po. Tumango lang si Euro.
Umalis na si Tala, pero may kung anong kumirat sa puso niya. Sa kabila ng kasungitan nito, may mga pagkakataon palang nagiging tao rin ito. O baka pagod lang talaga. Isa lang. Ang sigurado si Tala, mas kailangan niyang mag-ingat at galingan sa trabaho. Ayaw niyang biguin ang mga umaasa sa kanya, at ayaw na niyang mapahiya ulit sa harap ng malamig niyang amo. Lumipas pa ang ilang linggo. Medyo nasasanay na si Tala sa routine ng mansyon, kahit hindi pa rin nawawala ang kaba niya tuwing malapit si Sir Euro o kapag sinusungitan siya ni Manang Celia. Pinipilit niyang gawin ng tama ang lahat ng trabaho, mula sa paglilinis hanggang sa pagtulong sa kusina. Natutunan na niya ang mga gusto at ayaw ni Sir Euro. Ayaw nito ng maanghang na pagkain, gusto nito ng itim na kape tuwing umaga at bago matulog, at higit sa lahat, ayaw nito ng istorbo kapag nasa study room ito. Si Euro naman, paminsan-minsan ay napapansin si Tala. Hindi na yung tingin na parang hangin lang siya, kundi tingin na parang nag-oobserba. Napapansin niya ang kasipagan ng dalaga, ang tahimik nitong pagtatrabaho, at ang lungkot sa mga mata nito na paminsan-minsan niyang nasisilip kapag akala nito ay walang nakatingin. Pero nananatili siyang distante. May pader siyang itinayo sa paligid niya na matagal nang naroon. Isang Biyernes ng hapon, nagkaroon ng emergency. Nasa kalagitnaan ng isang importanteng video conference si Euro sa kanyang study room kasama ang mga board members ng kumpanya niya nang biglang tumawag ang isa niyang major international client mula sa Germany. Importante ang tawag, tungkol sa isang malaking deal na matagal na nilang inaayos. Si Manang Celia ang sumagot ng telepono sa baba. Naririnig ni Tala ang pagtaas ng boses nito habang kausap ang nasa kabilang linya. Hello. Who is this? Ano? I cannot understand you. Speak Tagalog, sigaw ni Manang Celia sa telepono. Halatang hindi sila magkaintindihan. Manang, ano po yun? Tanong ni Nene na lumapit. Ewan ko ba dito? Salita ng English. Hindi ko maintindihan. Aleman daw, inis na sabi ni Manang Celia. Nasa meeting si Sir Euro, hindi pwedeng istorbohin. Lumapit si Tala. Manang, baka po importante yan. Importante nga siguro, pero paano ko malalaman hindi ko maintindihan. Hay, halos ibagsak na ni Manang Celia ang telepono sa inis. Si Sir Euro lang ang nakakaintindi sa mga foreigner na yan dito. Sa kabilang linya, naririnig pa rin ang boses ng Aleman, tunog nagmamadali at medyo irritable na rin. Hello, is Mr. Del Castillo there? It's urgent. Nakita ni Tala ang panik sa mukha ni Manang Celia. Alam niyang hindi pwedeng istorbohin si Sir Euro. Pero paano kung mawala ang deal na ito dahil lang hindi sila nagkaintindihan? Naalala niya ang galit ni Euro noong na-delay ang shipment. Mas malala siguro ang magiging reaksyon nito kapag nalamang pinalampas nila ang isang importanteng tawag. Huminga ng malalim si Tala. Ito na siguro ang pagkakataon. Kailangan niyang gawin ang dapat gawin. Manang, akin na po yung telepono, mahinahon niyang sabi. Nagulat si Manang Celia, pati sina Nene at Bebang na nakikinig lang. Ha? Anong gagawin mo? Marunong ka ba mag-English? May pagdududang tanong ni Manang Celia. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang imposible ang sinasabi niya. Hindi sumagot si Tala. Kinuha niya lang ang telepono mula kay Manang Celia. Itinapat niya ito sa tainga. Hello, this is Mr. Del Castillo's residence. How may I help you? Ang boses ni Tala ay kalmado, malinaw, at walang bakas ng pagiging probinsyana. Ang kanyang Ingles ay hindi lang basta naiintindihan, ito ay matatas, may tamang grammar, at natural ang dating. Natigilan ang lahat ng nasa kusina. Napanganga sina Manang Celia, Nene, at Bebang. Hindi sila makapaniwala sa narinig. Si Tala, ang prom di nakatulong. Nagsasalita ng diretso at matatas na Ingles. Sa kabilang linya, sumagot ang Aleman, tunog na medyo guminhawa nang may nakausap na siyang matino. Ah, finally. This is Hans Gruber from Smith Industries.
I need to speak with Mr. Del Castillo immediately regarding the Frankfurt proposal. There's a critical change in the deadline. I understand, sir, sagot ni Tala. However, Mr. Del Castillo is currently in a very important meeting and cannot be disturbed. Could you perhaps relay the message to me? I assure you I will deliver it to him the moment he becomes available. Nag-alinlangan sandali ang Aleman. Are you his secretary? I work in his household, sir. But rest assured, I understand the importance of your call. You can trust me with the message. Paliwanag ni Tala, ang boses ay professional at mapagkakatiwalaan. Pumayag din ang Aleman. Ipinaliwanag nito ang bagong deadline at ilang mahahalagang detalye tungkol sa proposal. Maingat na nakinig si Tala. Sinisiguradong naintindihan niya ang lahat. May kinuha siyang papel at ballpen sa gilid at isinulat ang mga detalye. All right, Mr. Gruber. I have noted down the new deadline and the specific points you mentioned. I will inform Mr. Del Castillo as soon as his meeting concludes, sabi ni Tala. Thank you very much. What is your name? Tanong ng Aleman. My name is Tala, sir. Thank you, Tala. You've been very helpful. Please make sure he gets this message. It's vital. I will, sir. Have a good day. You too. Goodbye. Ibinaba ni Tala ang telepono. Pagharap niya, sinalubong siya ng mga matang nanlalaki sa gulat. Sina Manang Celia, Nene, at Bebang ay parang nakakita ng multo. Tala, marunong ka pala mag-English, hindi makapaniwalang tanong ni Nene. At hindi lang basta-basta. Ang galing mo, dagdag ni Bebang, may halong paghanga. Si Manang Celia naman ay nakatitig lang kay Tala, hindi malaman ang sasabihin. Ang dating mataray na tingin ay napalitan ng pagtataka at respeto. Ngumiti lang ng bahagya si Tala. Opo, natuto po ako. Kinuha niya ang papel kung saan niya isinulat ang mensahe. Kailangan ko pong maibigay ito kay Sir Euro agad pagkatapos ng meeting niya. Hindi pa rin makapagsalita si Manang Celia. Tumango lang ito ng dahan-dahan. Samantala, sa study room, katatapos lang ng video conference ni Euro. Medyo pagod siya pero nasiyahan dahil naging maayos naman ang meeting. Nagunat siya ng kaunti nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Celia, kasunod si Tala. Sir Euro, pasensya na po sa istorbo, sabi ni Manang Celia, medyo iba ang tono mas magalang kaysa dati. May importante pong mensahe para sa inyo. Si Tala po ang nakausap. Kumunat ang noo ni Euro. Si Tala, what message? Tumingin siya kay Tala, na nakayuko pero hawak ang isang pirasong papel. Sir, simula ni Tala, at sa pagkakataong ito, hindi siya nautol. Tinaas niya ang kanyang mukha at sinalubong ang tingin ni Euro. Mr. Hans Gruber from Smith Industries called. It was regarding the Frankfurt proposal. He said there's a change in the deadline. It's now moved up to next Wednesday, EOD, Berlin time. He also mentioned specific concerns about clauses 3B and 5A that need immediate clarification. Natigilan si Euro. Hindi dahil sa mensahe na importante nga kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi ni Tala. Malinaw, tumpak, professional, at higit sa lahat, sa perpektong Ingles. Tinitigan niya si Tala, hindi makapaniwala. Ito ba talaga yung katulong na simple, taga-probinsya, na akala niya ay hindi man lang nakatapos ng high school? You spoke with Hans Gruber, tanong ni Euro, may pagtataka sa boses. Yes, sir, sagot ni Tala, kalmado pa rin. He seemed quite urgent, so I took the liberty of taking down the message as accurately as possible. Iniabot niya ang papel kay Euro. Kinuha ni Euro ang papel, binasa ang mga nakasulat. Maayos ang pagkakasulat, malinaw ang mga detalye. Tiningnan niyang muli si Tala, na nakatayo lang doon, tahimik, naghihintay. Hindi na ito yung natatakot at nanginginig na babaeng nakilala niya. May kumpiyansa ngayon sa tindig nito, kahit simple pa rin ang suot.
You speak English fluently, sabi ni Yuro, hindi tanong kundi isang pahayag ng pagkamangha. Tumango si Tala. Yes, sir. Where did you learn? I took up English literature in college, sir. For 2 years, paliwanag ni Tala. I had to stop due to financial problems. Mas lalong nagulat si Yuro. College. English literature. Ang katulong niya. Ang daming tanong na namuo sa isip niya. Bakit siya nagtatrabaho bilang katulong kung nakapagkolehiyo siya? Pero hindi iyon ang mahalaga sa ngayon. Ang mahalaga ay ang impormasyong dala ni Tala. Kung hindi dahil sa kanya, baka na-miss niya ang tawag ni Hans Gruber at nalagay sa alanganin ang isang malaking deal. Thank you, Tala, sabi ni Yuro, at sa unang pagkakataon, may bahid ng sinseridad sa boses niya. Hindi na kasing lamig ng dati. This is very important. You did well. Bahagyang namula ang pisngi ni Tala sa papuri. Wala po yun, sir. Trabaho ko lang po. Tumingin si Yuro kay Manang Celia, na hanggang ngayon ay parang hindi pa rin makapaniwala. Manang, you may go. Tala, stay for a moment. Tumango si Manang Celia at lumabas ng study room, iniwan ang dalawa. Nakahinga ng maluwag si Tala nang makalabas si Manang. Pero mas kinabahan siya ngayong silang dalawa na lang ni Yuro ang naiwan. Tinitigan siya ni Yuro ng ilang sandali, parang sinusuri siya ulit, pero iba na ang nakikita nito ngayon. Hindi na lang isang simpleng katulong. So, Tala, simula ni Yuro, umupo ito sa kanyang swivel chair. You surprised me today. Pasensya na po, sir. Kung hindi ko nabanggit agad, sabi ni Tala. No. It's unexpected, but in a good way. Tumingin si Yuro sa papel na hawak niya. You handled the call professionally. Better than Manang Celia, apparently. Hindi umimik si Tala. Ayaw niyang magkomento tungkol kay Manang Celia. Why are you working as a maid? Tala, diretsahang tanong ni Yuro. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Sinusubukang basahin ang nasa isip niya. With your background, you could probably get a better job. A call center, maybe. Or an office job. Napabuntong hininga si Tala. Kailangan ko po ng trabahong may kasamang tirahan, sir. At kailangan ko po ng mas malaking sahod agad para sa pamilya ko sa probinsya. May sakit po ang nanay ko. Nakita ni Yuro ang sinseridad at determinasyon sa mga mata ni Tala. Hindi ito nagrereklamo, nagsasabi lang ng totoo. May kung anong kumirat sa puso ni Yuro. Isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman paghanga. Paghanga sa katatagan ng babaeng nasa harap niya. I see, sabi ni Yuro. Tumayo siya at lumapit sa bintana, tumingin sa labas. Life hasn't been easy for you, has it? Okay lang po, sir. Kinakaya naman po, sagot ni Tala. Humarap ulit si Yuro sa kanya. Sa unang pagkakataon, parang may nakita si Tala na bahagyang paglambot sa ekspresyon nito. Hindi na kasing tigas ng dati. Well, Tala, thank you again. You may go. Sige po, sir. Tumalikod na si Tala at lumabas ng study room. Pagkasara ng pinto, naiwan si Yuro na nakatayo roon, malalim ang iniisip. Si Tala, ang katulong na marunong mag-English. Ang babaeng may tinatagong talino at lakas sa kabila ng simpleng anyo. Bigla, nagbago ang tingin niya dito. Hindi na lang ito isa sa mga kasambahay na parang meubles lang sa mansyon. Isa itong tao, isang babaeng may kwento, at hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang naging interesado na malaman pa ang kwentong iyon. Ang rebelasyong iyon ay hindi lang nagpabago sa tingin ng mga kasamahan ni Tala sa kanya. Mas higit pa doon, sinimulan nitong tibagin ang yelong bumabalot sa puso ni Yuro. Simula nang malaman ng lahat ang kakayahan ni Tala sa Ingles, nagkaroon ng kapansin-pansing pagbabago sa pakikitungo sa kanya sa mansyon. Si Manang Celia, bagamat stricto pa rin, ay hindi na kasing terrain ng dati. May halong respeto na ngayon ang tono niya kapag nag-uutos. Paminsan-minsan pa nga ay kinakausap siya nito tungkol sa ibang bagay bukod sa trabaho,
tulad ng pagtatanong kung kamusta ang pamilya niya sa probinsya. Sina Nene at Bebang naman, mula sa dating pagiging mailap at mapanghusga, ay naging mas palakaibigan. Madalas na nila itong isama sa kwentuhan at biruan. Grabe ka, Tala, tinago mo pa sa amin yang talino mo, biro ni Bebang isang araw habang nagmemeryenda sila ng pandesal at kape sa kusina. Akala namin, sisiw ka lang, agila ka pala, dagdag ni Nene, natatawa. Ngumiti lang si Tala, hindi naman sa tinago. Hindi lang naman kailangan sabihin, mahinahon niyang sagot. Gaman ang pakiramdam niya na mas tanggap na siya ng mga kasamahan. Mas masaya magtrabaho kapag maayos ang samahan. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay na kay Sir Euro. Hindi na siya nito tinitingnan na parang hangin lang. Kapag nagkakasalubong sila, tumatango na ito o minsan ay bumabati ng good morning o good evening. Maliliit na bagay, pero para kay Tala, malaking pagbabago na iyon mula sa dating malamig na pakikitungo. Mas madalas na rin siyang pinapatawag ni Euro sa study room. Minsan, para magtimpla ng kape. Minsan, para iabot ang isang dokumento. Pero may mga pagkakataon na parang gusto lang siyang kausapin nito. Isang gabi, habang nag-aayos si Tala ng mga libro sa study room, isa sa mga bagong atas sa kanya dahil napansin ni Euro ang pagiging maingat at organisado niya, tinanong siya ni Euro habang ito ay nakaupo sa mesa. Nagbabasa ng papeles. Tala, you mentioned you studied English literature. What books do you like? Nagulat si Tala sa tanong. Hindi niya inaasahan na magiging interesado ito sa mga gusto niya. Mahilig po ako sa mga classic novels, sir. Like Pride and Prejudice, Jane Eyre, mga ganoon po. Bahagyang ngumiti si Euro. Isang pambihirang ngiti na nagpainit sa puso ni Tala. Good choices. I have copies of those here somewhere. Itinuro nito ang isang hilera ng mga libro sa estante. Feel free to borrow them anytime, if you want. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Ti talaga po, sir. Yes. Just make sure to return them in good condition. Opo, sir. Maraming salamat po. Hindi maitago ni Tala ang tuwa sa kanyang boses. Matagal na siyang hindi nakakapagbasa ng mga paborito niyang libro. Simula noon, madalas nang humiram ng libro si Tala mula sa library ni Euro. Ito ang naging munting paraan niya para makatakas sandali sa realidad ng kanyang buhay. At sa tuwing nagkakasalubong sila ni Euro, paminsan-minsan ay nagtatanong ito tungkol sa binabasa niya. Nagkakaroon sila ng mga maikling pag-uusap tungkol sa mga karakter, sa plot, sa mga aral na napupulot nila. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan ni Tala na amo niya si Euro at isa lang siyang katulong. Para silang 2 taong nagbabahagi ng parehong hilig. Napansin ni Euro na sa tuwing nag-uusap sila tungkol sa mga libro, nagliliwanag ang mukha ni Tala. Nawawala ang bakas ng lungkot at pagod. Lumalabas ang talino at passion niya. Mas lalo siyang humanga dito. Nakikita niya ngayon ang babae sa likod ng uniporme ng katulong isang babaeng matalino, may pangarap, at may busilak na puso. Isang hapon, naabutan ni Euro si Tala sa hardin, nakaupo sa isang bench sa ilalim ng puno ng mangga, tahimik na nagbabasa ng librong hiniram niya. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha nito, nagbibigay liwanag sa simple nitong ganda. Napangiti si Euro nang hindi namamalayan. May anong mainit na pakiramdam ang damaloy sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, o baka ngayon lang talaga niya naramdaman. Lumapit siya dito. Enjoying the book, nagulat si Tala at napatayo agad. Sir Euro. Opo, sir. Maganda po yung kwento. Good. You know, Tala. Sabi ni Euro, umupo ito sa tabi niya sa bench. Nagulat si Tala pero hindi na siya gumalaw. Sometimes I wonder, if things were different, what would you be doing right now? Napaisip si Tala, siguro po, nagtuturo ako ng English sa public school sa probinsya namin, sir. O kaya po, nagsusulat. Writing. What kind of writing? Mga tula po siguro, o maikling kwento.
Tungkol po sa buhay sa probinsya, sa mga pangarap. Nahihiyang sabi ni Tala. Tinitigan siya ni Yuro. You should pursue that. You have potential. Ngumiti si Tala, isang matamis na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Salamat po, sir. Siguro po, balang araw. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nagkwento si Tala tungkol sa buhay niya sa Quezon, sa simpleng pamumuhay nila, sa mga pangarap niya para sa kanyang pamilya. Si Yuro naman ay tahimik lang na nakikinig, paminsan-minsan ay nagtatanong. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tala na may nakikinig talaga sa kanya, na interesado sa kwento niya. Naramdaman din ni Yuro ang paggan ng loob niya habang kausap si Tala. Ang simple at sinserong pananaw nito sa buhay ay tila ba nagbibigay ng ibang perspektibo sa magulo at komplikado niyang mundo. Sa piling ni Tala, parang humihinto ang oras, nawawala ang stress ng trabaho, at nakakalimutan niya ang pait ng nakaraan. Pero hindi lahat ay masaya sa pagbabagong ito. Napapansin ni Nene at Bebang ang tila namumuong something sa pagitan ni Tala at ng kanilang amo. Madalas na silang magbulungan kapag nakikita nilang nag-uusap ang dalawa. Uy, napapansin mo ba? Parang laging hinahanap ni Sir si Tala, bulong ni Nene kay Bebang habang naglilinis sila sa sala. Oo nga eh. At si Sir, parang hindi na kasing sanggit ng dati, lalo na kay Tala, sagot ni Bebang. Nako, may namumuo yata. Hala, pwede ba yun? Amo at katulong. Ewan ko lang. Pero aminin mo, may chemistry sila. Hindi alam ni Tala na pinag-uusapan na pala siya. Ang alam niya lang, mas gumagaan ang pakiramdam niya sa mansyon, at may kakaibang kislap na siyang nararamdaman tuwing malapit si Sir Yuro. Hindi niya ito pinapansin, dahil alam niyang imposible. Magkaiba ang mundo nila. Isa lang siyang hamak na katulong, at si Yuro ay ang makapangyarihan niyang amo. Hanggang doon lang yun. Isang gabi, inutusan ni Manang Celia si Tala na ihatid ang hapunan ni Yuro sa study room nito. Madalas na kasing doon na kumakain si Yuro habang nagtatrabaho. Kumatok si Tala at pumasok dala ang tray ng pagkain sinigang na baboy, paborito raw ni Yuro ayon kay Manang Celia, at kanin. Naabutan niya si Yuro na nakasubsob ang mukha sa mesa, mukhang nakatulog sa sobrang pagod. Maraming papeles ang nakakalat sa paligid nito. Naawa si Tala, dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa gilid ng mesa. Aalis na sana siya nang biglang gumalaw si Yuro at nagangat ng ulo. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Medyo groggy pa si Yuro mula sa pagkakidlip. Tiningnan niya si Tala, tapos ang pagkain sa mesa. Oh, dinner. Thanks, Tala. Sabi nito, medyo husky ang boses. Wala po yun, sir. Kumain na po kayo para hindi kayo magkasakit, sabi ni Tala, may bahid ng pag-aalala sa boses. Tinitigan siya ni Yuro. Sa malamlam na ilaw ng study room, mas lumitaw ang ganda ni Tala. Simple, pero may kakaibang dating. Napansin ni Yuro ang sinseridad sa mga mata nito. Hindi lang ito basta katulong na sumusunod sa utos. Nag-aalala ito para sa kanya. Sit down for a moment, Tala. Sabi ni Yuro, itinuro ang upuan sa harap ng mesa. Nagulat si Tala pero sumunod. Umupo siya, medyo hindi mapakali. Sinimulan ni Yuro na kumain ng sinigang. This is good. Who cooked this? Si Manang po. Pero tumulong po ako sa paghiwa ng mga gulay, sagot ni Tala. Tumango si Yuro. Patuloy itong kumain habang paminsan-minsan ay sumusulyap kay Tala. Tahimik lang si Tala. Pinagmamasdan ng amo. Napansin niya ang pagod sa mga mata nito, ang kunot sa noo na tila laging naroon. Sir, biglang sabi ni Tala, hindi na napigilan ang sarili. Okay lang po ba kayo? Mukha po kayong pagod na pagod palagi. Natigilan si Yuro sa pagkain. Tinitigan niya si Tala, bihira ang taong maglakas loob na tanungin siya niyan. Ang mga empleyado niya, takot sa kanya. Ang mga kasamahan niya sa business, puro formalidad. Ang pamilya niya, komplikado. Pero si Tala, ang katulong niya, tinanong siya ng diretso, na may halong pag-aalala. Just busy, maikling sagot ni Yuro,
umiiwas ng tingin. Kailangan nyo rin po magpahinga, sir. Hindi po maganda yung laging trabaho lang. Tumingin ulit si Yuro kay Tala. Why do you care? Nagulat si Tala sa tanong. Bakit nga ba? Kasi po, mabait naman po kayo, nauutal niyang sagot. Kahit po masungit kayo minsan. Bahagyang natawa si Yuro. Isang mahinang tawa, pero totoo. Masungit ba talaga ako? Tumango si Tala, tapos ay ngumiti ng bahagya. Medyo po, pero naiintindihan ko naman po. Siguro po dahil sa stress sa trabaho. Hindi na nagsalita si Yuro. Ipinagpatuloy niya ang pagkain, pero iba na ang nasa isip niya. Tama si Tala, stressful ang trabaho. Pero hindi lang yun ang dahilan ng pagiging masungit at malamig niya. May mas malalim na dahilan. Mga sugat ng nakaraan na pilit niyang tinatago. Pagkatapos kumain, iniligpit ni Tala ang pinagkainan. Bago siya lumabas, muli siyang nagsalita. Sir, kung kailangan niyo po ng kausap, o kahit taga-timpla lang ng kape para hindi kayo antukin, nandito lang po ako. Natigilan si Yuro. Tumingin siya kay Tala, na nakangiti ng bahagya bago tuluyang lumabas ng kwarto. Naiwan siyang mag-isa, pero hindi na kasing lamig ng dati ang pakiramdam niya. Ang simpleng alok ni Tala ay nagbigay ng kakaibang init sa puso niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Yuro na hindi siya nag-iisa. At ang taong nagparamdam sa kanya noon ay ang kanyang katulong, ang babaeng hindi niya inaasahang magkakaroon ng puwang sa buhay niya, at ngayon, unti-unti nang nagkakaroon ng puwang sa puso niya. Ang pagbabago ng tingin ay hindi na lang tungkol sa kakayahan ni Tala. Ito ay tungkol na rin sa kung sino si Tala bilang tao, at kung paano nito nababago ang isang tulad ni Yuro. Ang namumuong pagtangi sa pagitan ni Yuro at Tala, bagamat tahimik at hindi pa binibigkas, ay nagdulot ng ibang ambience sa mansyon. Mas madalas nang ngumingiti si Yuro, kahit bahagya lang. Hindi na rin ito kasing igting sumigaw kapag may hindi nasusunod sa gusto niya. Napansin ito ng lahat, lalo na ni Manang Celia, na palihim na natutuwa para sa alaga niyang si Yuro, na matagal na niyang nakikitang malungkot at mag-isa. Si Tala naman, kahit pilit niyang iwinawaksi ang nararamdaman, hindi niya mapigil ang kiligin sa mga simpleng gestures ni Yuro, ang pagtango nito, ang pagbati, ang mga maikling pag-uusap nila tungkol sa libro o kung minsan, tungkol sa mga simpleng bagay. Pakiramdam niya, unti-unti siyang nagiging parte ng mundo nito, kahit alam niyang mapanganib iyon. Ngunit ang tahimik na pag-usbong ng kanilang damdamin ay hindi magtatagal na mananatiling sekreto. At tulad ng mga kwento sa pelikula, may mga kontrabidang lilito para guluhin ang lahat. Isang umaga, habang nag-aayos si Tala ng mga bulaklak sa florera sa main hall, isang magarang pulang sports car ang humarurot papasok sa gate at huminto sa tapat mismo ng front door. Bumaba mula rito ang isang babae matangkad, balingkinitan ang katawan, nakasuot ng mamahaling damit at salaming pang-araw. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos, ang make-up ay makapal pero bumagay sa mestiza nitong kutis. Maganda ito, walang duda, pero may aura ng pagiging saplada at mataas. Dirdiretso itong pumasok sa loob ng bahay na para bang pag-aari niya ang lugar. Napatingin ito sa paligid, tapos ay napako ang tingin kay Tala. Tinaasan siya nito ng kilay. Sino ka? Mataray na tanong ng babae. Tinitingnan si Tala mula ulo hanggang paa na may pandidiri. Ako po si Tala, ma'am. Bago pong katulong dito, sagot ni Tala, medyo nailang sa mata pobreng tingin ng babae. Katulong, ulit ng babae, may halong pang-iinsulto. Where's Yuro? Nasa study room po si Sir Yuro, ma'am. Hindi na nagsalita ang babae. Dirdiretso itong umakyat sa hagdanan. Ang mga takong ng stiletto nito ay tumutunog sa marmol na sahig. Hindi man lang ito kumatok sa pinto ng study room ni Yuro, basta na lang itong pumasok. Nagkatinginan sina Tala at Manang Celia, na kada rating lang mula sa kusina. Napabuntong hininga si Manang Celia. Nako, nandito na naman siya. Sino po siya? Manang, tanong ni Tala. Siya si Lara,
Sagot ni Manang Celia, umiling-iling. Ang ex-girlfriend ni Sir Euro. Ubod ng selosa at manipuladora. Akala mo kung sino, kung makapagmando dito sa bahay. Kinabahan si Tala, ex-girlfriend. Bakit ito nandito? At bakit ganoon na lang kung makapasok sa study room ni Euro? Sa loob ng study room, nagulat si Euro nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lara. Nakakunot ang noo niya. Lara, what are you doing here? Tanong ni Euro, halatang hindi natuwa sa pagdating nito. Euro, darling, malanding sabi ni Lara. Lumapit ito kay Euro at akmang hahalik sa pisngi, pero umiwas si Euro. Hindi pinansin ni Lara ang pag-iwas ni Euro. I missed you. I was just passing by the area, so I thought I'd drop by. I'm busy, Lara, malamig na sabi ni Euro, bumalik sa pagkakaupo sa likod ng mesa. Busy, you're always busy, reklamo ni Lara, umupo ito sa upuang nasa harap ng mesa, nag-cross ng legs. Come on, Euro. It's been months since we last saw each other. Don't you miss me even just a little? We broke up for a reason, Lara. And I prefer to keep it that way, mariing sabi ni Euro. Oh, that, sabi ni Lara, tumawa ng pilit. That was just a misunderstanding. We were good together, Euro. We understand each other. Our families approve of each other. We're perfect together. Umiling si Euro. No, Lara, we're not. We want different things in life. What do you want, Euro? Tanong ni Lara. Lumapit ito at sumandal sa mesa. Tinititigan si Euro ng malagkit. Power, money. You have all that. What else is missing? Me. Stop it, Lara, sabi ni Euro, tumayo at lumayo. I have work to do. Work, work, work. That's all you ever do. Tumaas na ang boses ni Lara. Is that why you pushed me away? Because of work? Or, is there someone else? Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Lara, naging matalim ang tingin. Hindi sumagot si Euro. Ayaw niyang pag-usapan pa ang nakaraan nila. Who was that girl downstairs? Tanong ni Lara. The new maid. She looks so plain. Provincial. Kumunat ang noo ni Euro. She's just doing her job, Lara. Leave her alone. Oh, so you noticed her, mapang-asar na sabi ni Lara. Don't tell me, Euro, you're interested in a maid. How low can you get? Nag-init ang ulo ni Euro. Get out, Lara. Why? Did I hit a nerve? Tumawa si Lara, pero halatang pilit at may pait. So it's true. You replaced me with a common housemaid. I said, get out, sigaw ni Euro. Ang boses ay puno ng galit. Bihira siyang sumigaw ng ganito, pero si Lara ay may kakayahang ilabas ang pinakamasamang ugali niya. Natigilan si Lara sa sigaw ni Euro. Alam niyang seryoso na ito. Tumayo siya ng dahan-dahan, inayos ang sarili. Fine, sabi ni Lara, ang boses ay malamig na ulit. I'll leave. For now. But this isn't over, Euro. Remember that. I always get what I want. Tinitigan niya si Euro ng masama bago tuluyang lumabas ng study room. Pagkalabas ni Lara, padabog niyang isinara ang pinto. Galit na galit siya. Nakita niya si Tala na nagpupunas pa rin ng mesa sa hallway. Nilapitan niya ito. Hoy, ikaw, mataray niyang sabi. Napatingin si Tala. Pipo, stay away from Euro. He's mine. Understood, pagbabanta ni Lara, dinuro pa si Tala. You're just a maid. Know your place. Don't even dream of climbing up the ladder, because I will personally make sure you fall flat on your face. Natakot si Tala sa mga sinabi ni Lara. Hindi siya makapagsalita. Do you understand me? Ulit ni Lara, mas matalim ang boses. Tumango lang si Tala, nanginginig. Ngumisi si Lara. Good. Tinalikuran niya si Tala at naglakad palayo, ang mga takong ay muling umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon. Pabalang itong lumabas ng bahay at humarurot paalis sakay ng kanyang sports car. Naiwan si Tala na nanginginig pa rin,
hindi makapaniwala sa nangyari. Ang ganda ng babae, pero ang ugali ay nakakatakot. At ang mga sinabi nito, "He's mine." So, gusto pa rin ni Lara si Sir Euro. At nakikita siya nitong hadlang. Pero bakit? Isa lang naman siyang katulong. Imposibleng magkagusto sa kanya si Sir Euro. Pumasok si Tala sa kusina, medyo tulala pa rin. Nakita siya ni Manang Celia. "Oh, anong nangyari sa'yo? Namumutla ka," sabi ni Manang Celia. "Kinausap ka ba ni Lara?" Tumango si Tala. "Opo, Manang. Pinagbantaan niya po ako. Pinalalayo niya po ako kay Sir Euro." Napabuntong hininga si Manang Celia. "Sinasabi ko na nga ba? Ganyan talaga yang si Lara. Gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya. At gusto niyang mabalikan si Sir Euro." Umupo si Manang Celia sa tabi ni Tala. "Alam mo, Tala, matagal nang naghiwalay sina Sir Euro at Lara. Halos 1 taon na. Si Lara ang may kasalanan. Nahuli siya ni Sir na may ibang lalaki." Nagulat si Tala. "Talaga po?" "Oo, pero itong si Lara, hindi matanggap na iniwan siya ni Sir. Kaya pilit pa ring bumabalik. At ngayong napansin niyang nagiging malapit kayo ni Sir Euro." Umiling si Manang Celia. "Mag-iingat ka, Tala, delikado yang babaeng yan. Kayang-kaya kanyang ay patanggal dito." Mas lalong kinabahan si Tala. Paano kung totoo ang sinabi ni Manang Celia? Paano kung ay patanggal siya ni Lara? Saan siya pupunta? Paano na ang pamilya niya? Samantala, sa study room, galit pa rin si Euro. Naiinis siya kay Lara. Naiinis siya sa sarili niya dahil hinayaan niyang bumalik ito sa buhay niya. At higit sa lahat, nag-aalala siya para kay Tala. Alam niyang hindi titigil si Lara hanggat hindi nito nakukuha ang gusto. At alam niyang gagawin ni Lara ang lahat para saktan o paalisin si Tala, na nakikita nitong banta. Lumabas siya ng study room at hinanap si Tala. Nakita niya ito sa kusina, kausap si Manang Celia, bakas pa rin ang takot sa mukha. "Tala," tawag niya. Napalingon si Tala at Manang Celia. "Come with me," sabi ni Euro. Ang boses ay seryoso. Sumunod si Tala, kinakabahan. Dinala siya ni Euro pabalik sa study room. Isinara nito ang pinto. "Did Lara say anything to you?" tanong ni Euro. Tinitigan si Tala sa mata. Nag-alinlangan si Tala kung sasabihin ba niya ang totoo. Pero nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Euro. "Oo po, sir," mahina niyang sagot. "Pinagbantaan niya po ako. Sinabi niya pong, layuan ko kayo." Napamura si Euro ng mahina. Hinawakan niya ang braso ni Tala. "Don't listen to her, Tala. She's just trying to cause trouble. Don't be afraid of her." Nagulat si Tala sa paghawak ni Euro sa braso niya. Isang mainit na kuryente ang damaloy sa kanyang katawan. Tumingala siya kay Euro. Ang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Nakita niya ang intensity sa mga mata nito. "Pero sir, paano po kung I won't let her hurt you?" Putol ni Euro. Ang boses ay determinado. "I promise." Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng takot at pag-aalala, may ibang damdamin na umusbong sa puso ni Tala. Paghanga sa tapang ni Euro. At isang maliit na pag-asa. Pag-asa na baka nga may halaga siya para dito. Pero kasabay noon, alam niyang ang pagdating ni Lara ay simula pa lang ng mas malaking pagsubok. Handa ba siyang harapin ito? Handa ba siyang ipaglaban ang namumuong damdamin, kahit alam niyang napakaraming hadlang? Ang sigalot ay nagsimula na. Ang pagdating ni Lara ay nagdala ng tensyon sa mansyon. Bagamat hindi na ito muling nagpakita agad, ramdam pa rin ang anino ng kanyang pagbabanta. Si Tala ay laging balisa. Natatakot na baka may gawin si Lara para mapahamak siya o mapatalsik sa trabaho. Pinipilit niyang maging mas maingat sa bawat kilos, umiiwas na mapag-isa kasama si Sir Euro para hindi na magbigay pa ng dahilan para magselos si Lara. Si Euro naman, naging mas protective kay Tala. Mas madalas niya itong kinakamusta, tinitiyak na maayos lang ang kalagayan nito. Pero napansin niyang tila umiiwas na si Tala sa kanya. Hindi na ito kasing natural ng dati kapag nag-uusap sila.
May distansya na ulit na namamagitan sa kanila, na ipinagtataka at ikinalulungkot ni Euro. Is everything alright, Tala? Tanong ni Euro isang araw nang magkasalubong sila sa hallway. You seem distant lately. Okay lang po ako, sir. Mabilis na sagot ni Tala, umiiwas ng tingin. Marami lang pong trabaho. Nagmamadali itong umalis, iniwan si Euro na nagtataka. Hindi alam ni Euro na ang pag-iwas ni Tala ay hindi lang dahil sa takot kay Lara, kundi dahil na rin sa sarili niyang pagdududa. Alam niyang mali ang nararamdaman niya para sa amo. Alam niyang malayo ang agwat ng kanilang estado sa buhay. Ang atensyon na ibinibigay sa kanya ni Euro, baka dala lang ng awa o paghanga sa kakayahan niyang mag-Ingles. Ayaw niyang umasa. Ayaw niyang masaktan. Samantala, si Lara ay hindi tumigil. Gumagawa siya ng paraan para makakuha ng impormasyon tungkol kay Tala. Nagtanong-tanong siya sa mga dati niyang kakilala na may koneksyon sa mga Del Castillo. Nalaman niya ang tungkol sa pamilya ni Tala sa probinsya, ang sakit ng ina nito, at ang dahilan kung bakit desperado itong magtrabaho sa Maynila. At ginamit niya ang impormasyong ito. Isang araw, nakatanggap si Tala ng tawag mula sa kanyang kapatid sa probinsya. Umiiyak ito. Ate Tala, si nanay. Itinakbo namin sa ospital. Bigla na lang nahirapang huminga. Natarantang tanong ni Tala, ano? Kamusta siya ngayon? Anong sabi ng doktor? Kailangan daw ma-admit. Ate, kailangan ng malaking pera para sa mga gamot at test. Hindi namin alam kung saan kukunin, hagulgol ng kapatid niya. Nataranta si Tala, wala siyang ganoong kalaking pera. Ang sahod niya ay sapat lang para sa pang-araw-araw na gastos at pambili ng maintenance na gamot ng ina. Paano niya matutulungan ang kanyang nanay? Pagkatapos ng tawag, hindi niya mapigil ang mapaiyak. Lumapit sa kanya si Manang Celia, na narinig ang kanyang pag-uusap. Tala, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Manang. Ikwento ni Tala ang nangyari. Naawa si Manang Celia. Nako, mabigat yan. Magkano ba ang kailangan? Sinabi ni Tala ang halaga. Malaki iyon para sa kanya. Gusto mo bang manghiram muna kay Sir Euro? Suhestyon ni Manang Celia. Sigurado akong papahiramin ka noon. Nag-alinlangan si Tala. Ayaw niyang humingi ng tulong pinansyal kay Euro. Pakiramdam niya ay inaabuso na niya ang kabaitan nito. Isa pa, ayaw niyang isipin ni Euro na ginagamit niya ang sitwasyon para mapalapit dito. Huwag na po, Manang. Nakakahiya po kay Sir, sabi ni Tala. Gagawa na lang po ako ng paraan. Pero hindi alam ni Tala kung paano. Desperado siya. Kailangan ng nanay niya ang tulong. Kinagabihan, hindi mapakali si Tala. Nag-iisip siya kung kanino pwedeng manghiram. Wala siyang ibang kakilala sa Maynila. Nagpasya siyang subukang kausapin si Sir Euro kinabukasan, kahit labag sa loob niya. Ngunit bago pa niya magawa iyon, kinaumagahan, may dumating na mensahe para sa kanya. Isang sobre na iniabot ng guard sa gate. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Pagbukas niya, naglalaman ito ng cash eksaktong halaga na kailangan niya para sa ospital. May kasama itong maliit na note, para sa nanay mo. Huwag kang mag-alala. May tumutulong sa'yo. Walang pirma. Nagtaka si Tala. Sino ang nagpadala nito? Imposibleng si Sir Euro, dahil hindi pa naman niya nasasabi dito ang problema. May iba pa bang nakakaalam? Si Manang Celia. Pero saan kukuha ng ganoong kalaking pera si Manang? Kahit nagtataka, hindi maitago ni Tala ang pasasalamat at ginhawa. Agad niyang ipinadala ang pera sa probinsya. Malaking tulong iyon para sa kanyang ina. Nang makasalubong niya si Euro mamaya-maya, nginitian niya ito. Isang tunay na ngiti, hindi napilit. You seem happier today, Tala. Puna ni Euro, napangiti na rin. Opo, sir. May magandang nangyari lang po, sagot ni Tala, hindi na idinetalye pa. Gaman ang loob ni Euro na makitang okay na ulit si Tala. Akala niya ay nalampasan na nila ang tensyon na dala ng pagdating ni Lara. Pero hindi niya alam, ang perang natanggap ni Tala ay galing kay Lara. Ito ay parte ng plano nito.
Gusto niyang palabasin na may ibang tumutulong kay Tala para pagdudahan ni Yuro ang pagkatao nito. Gusto niyang isipin ni Yuro na baka may ibang lalaki si Tala, o baka hindi ito kasing inosente ng inaakala niya. At hindi nagtagal, sinimulan na ni Lara ang ikalawang bahagi ng kanyang plano. Nagpadala siya ng mga anonymous na mensahe kay Yuro. Mga litrato ni Tala nakuha ng hindi nito alam habang naglalakad mag-isa sa labas ng mansyon, noong bumibili ito ng load, o habang may kausap sa cellphone, noong tumawag ang pamilya nito. Ang mga litrato ay walang mali siya, pero ang mga kasamang text message ay puno ng intriga. Sino kaya ang laging ka-text at kausap ni Tala? Mukhang masaya siya. Saan kaya siya pupunta palagi kapag day off niya? Laging mag-isa, o baka hindi? May nagpadala daw ng malaking pera sa pamilya niya. Saan kaya galing? Noong una, hindi pinapansin ni Yuro ang mga mensahe. Alam niyang gawa-gawa lang ito, malamang ay galing kay Lara. Pero habang tumatagal at paulit-ulit ang mga mensahe, hindi niya maiwasang magtanim ng maliit na pagdududa sa kanyang isipan. Lalo na nang maalala niya ang biglang pagbabago ng mood ni Tala at ang perang hindi nito sinabi kung saan galing. Bakit nga ba hindi sinabi ni Tala sa kanya ang problema ng ina nito? Bakit ito umiiwas? At sino ang misteryosong taong tumulong dito? Ang pagdududang iyon, kahit maliit, ay nagsimulang lumikha ng lamat sa namumuong tiwala niya kay Tala. Naging mas tahimik ulit si Yuro, mas mailap. Bumalik ang dating lamig sa mga mata niya kapag tumitingin kay Tala. Nararamdaman ni Tala ang pagbabagong ito. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging malamig ulit si Yuro. Nasasaktan siya. Akala niya ay okay na sila. Akala niya ay nagsisimula ng magtiwala sa kanya ang amo. Ano ang nagawa niyang mali? Isang gabi, hindi na natiis ni Tala. Pinuntahan niya si Yuro sa study room. Sir Yuro. Tawag niya ng mahina. Nag-angat ng tingin si Yuro mula sa mga papeles. Malamig ang mga mata nito. What is it, Tala? May problema po ba tayo, sir? Napapansin ko po, parang galit kayo sa akin. Tinitigan siya ni Yuro ng ilang sandali. Gusto niyang itanong ang tungkol sa pera, sa mga text messages, sa pag-iwas nito. Pero hindi niya magawa. Ayaw niyang magmukhang seloso o paranoid. At ayaw niyang masira ang imahe ni Tala sa isipan niya kung sakaling totoo ang mga hinala niya. No, there's no problem, malamig niyang sagot. I'm just busy. You may go. Parang sinaksak ang puso ni Tala sa lamig ng boses ni Yuro. Tumalikod siya at lumabas, hindi na napigilan ang pangingilid ng luha. Hindi niya maintindihan. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit bigla na lang nagbago ang lahat? Ang mga hadlang na nilikha ni Lara ang kanyang pagbabanta, ang perang ipinadala, ang mga intrigang mensahe ay unti-unting nagtatagumpay na sirain ang namumuong ugnayan ni Yuro at Tala. Ang pagdududa ay nagsimulang pumagitna sa kanila, lumilikha ng distansya at sakit. Ang dating kilig ay napapalitan ng sakit. Kailangan nilang malampasan ang mga pagsubok na ito. Ngunit paano kung ang mismong tiwala nila sa isa't isa ang nasisira na? Ang mga sumunod na araw ay naging mabigat para kina Yuro at Tala. Ang dating namumuong koneksyon ay napalitan ng malamig na distansya at hindi masabi na mga tanong. Si Tala ay nasasaktan at nalilito sa biglang pagbabago ni Yuro, habang si Yuro naman ay pinahihirapan ng pagdududa na itinanim ni Lara sa kanyang isipan. Madalas silang nagkakasalubong sa mansyon, pero puro formal na tango o maikling utos na lang ang namamagitan. Wala na ang mga ngiti, ang mga sandaling pag-uusap tungkol sa libro, ang mga tingin na puno ng hindi masabi na damdamin. Ang saya na unti-unting nararamdaman ni Tala sa mansyon ay napalitan ulit ng lungkot at pangamba. Si Manang Celia, na nakamasid lang, ay nalulungkot din sa nangyayari. Alam niyang may kinalaman si Lara dito, pero hindi niya alam kung paano tutulong. Ayaw niyang manghimasok ng basta-basta sa buhay ng kanyang amo. Isang gabi, habang nagliligpit si Tala sa kusina pagkatapos ng hapunan, hindi niya napigil ang mapaluha ulit.
Ang sakit isipin na ang taong nagsimula ng magpatibok ng puso niya ay bigla na lang naging malamig ulit. Ano ba ang kasalanan niya? Nakita siya ni Manang Celia na umiiyak. Nilapitan siya nito at hinagod ang likod. Tala, anak, tahan na, mahinang sabi ni Manang. Alam kong nahihirapan ka. Manang, hindi ko po maintindihan, humihikbing sabi ni Tala. Bakit po biglang nagbago si Sir Euro? May, nagawa po ba akong mali? Umiling si Manang Celia. Wala kang ginawang mali, Tala. Ang problema ay nasa iba. Si Lara, sigurado akong may ginagawa yon para guluhin kayo. Pero ano po, wala naman po siyang ginagawa sa akin, sabi ni Tala. Hindi mo alam, Tala. Ang mga taong tulad ni Lara, patalikod kung tumira. Baka kung ano-anong kasinungalingan ang sinasabi niya kay Sir Euro. Tinitigan ni Manang Celia si Tala. Alam mo, kung talagang may nararamdaman ka para kay Sir, at kung sa tingin mo ay may nararamdaman din siya para sa'yo, kailangan mong magpakatatag. Huwag kang basta-basta sisuko sa mga pagsubok. Natigilan si Tala sa sinabi ni Manang Celia. May nararamdaman nga ba siya para kay Sir Euro? Oo, inaamin niya sa sarili niya. Higit pa sa paghanga, higit pa sa utang na loob. Mahal niya na yata ito. Pero paano niya ipaglalaban ang nararamdaman niya kung ang mismong taong mahal niya ay tila ba tinutulak siya palayo? Samantala, si Euro ay nasa kanyang study room, pilit na tinatapos ang trabaho pero hindi mapakali ang isip. Bumabalik-balik sa alaala niya ang mga mata ni Tala na puno ng lungkot at pagtataka. Nasasaktan siya na nasasaktan niya ito. Pero ang pagdududa ay nandyan pa rin, parang lason na kumakalat sa sistema niya. Bigla siyang nakatanggap ulit ng text message mula sa unknown number. Isa na namang litrato ni Tala, kuha noong araw na natanggap niya ang pera, may hawak itong sobra at nakangiti. Ang caption, mukhang masaya siya sa tulong ng secret admirer niya. Sino kaya? Nag-init ang ulo ni Euro. Tama na. Hindi na niya kaya ang ganito. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang kausapin si Tala. Bumaba siya mula sa study room at hinanap si Tala. Nakita niya ito sa kusina. Kausap pa rin si Manang Celia. Bakas pa ang pamumula ng mata sa pag-iyak. Tala. Tawag niya. Ang boses ay seryoso pero hindi na kasing lamig ng dati. May determinasyon dito. We need to talk, now. Nagulat si Tala at Manang Celia. Tumango si Tala at sumunod kay Euro pabalik sa study room. Si Manang Celia ay naiwan, tahimik na nagdarasal na sana ay maayos na ang lahat. Pagpasok nila sa study room, isinara ni Euro ang pinto. Humarap siya kay Tala, ang mga mata ay puno ng iba't ibang emosyon, galit, pagkalito, sakit, at pag-asa. Tala, simula niya, huminga ng malalim. I've been receiving messages about you. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Mensahe po. Tungkol sa akin. Ano pong mga mensahe? Inilabas ni Euro ang cellphone niya at ipinakita kay Tala ang mga litrato at text messages na natanggap niya. Isa-isang tiningnan